iyot kayo sa akin. Yeah, Supreme! Kalimutan mo na yan, nakaw na naman. Napakilamanan, at least trending na naman. Ang problema sa instrumental hindi iniinda. Para mga damit namin lahat fake yun, diba? Sabi ko naman sa inyo, magsabi ng totoo. Pagtapos ng 30 million views biglang naglaho. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Dopest you ever heard. Supreme! Iyot kayo sa akin. Iyot kayo sa akin. I just want you beat, bakit galit ka na? Ninakaw ko yung beat, inaamin ko na hindi ako magbabayad ng pera na nanakawin namin mga beats. Nanakawin namin mga beats mo. Tago-tago mo na mga beats mo. Nanakawin namin mga beats mo. Bangin na malalamon kayo. I just want your beat, bakit galit ka na? Ninakaw ko yung beat, inaamin ko na hindi ako magbabayad ng pera na nanakawin namin mga beats. I just want your beat, your beat, your beat. Madamot ka kaya delete, delete. 30 million views delete. Paano na mga piso, netpost at mga jejeman? Sa tingin mo, hindi ako makakabayad ng 2K dollars? Ha? Supreme Jordan Hypebeast kaso fake, malas. Simulan palengke, jeepney, trike, iisa ang kanta. Hypebeast, Jeje, Pablo, Pakshit ang mga kakanta. Hayaan mo sila, hayaan mo sila. Sarap kaya mangopya na mga cuting kanta. Mahalaga mag-trending kahit na may konting risk. Mga alahas nyo suot, real talk, lahat yan fake. Siskas takli talaga ang masarap na ibaon. Kainin ko sa umaga, tangali at hapon. Puro Supreme ang gamit, puta nakaginto. Kinrayan lang pala ni Kupan ng ginto tanso. Kung 2K dollars nga hindi kaya na ilabas, paano nyo mapapaniwalang gold ang inyong alahas? Alam nyo ba na isang t-shirt ng Supreme magkano? Nasa 40K isa, plain t-shirt lang, yaman nyo naman oh. Namin mga beats mo. Tago-tago mo na mga beats mo. Nanakawin namin mga beats mo. Tangin na malalamon kayo. I just want your beat, bakit galit ka na? Ninakaw ko yung beat, inaamin ko na hindi ako magbabayad ng pera na nanakawin namin mga beats. What's up sa mga kahombre ko dyan? Alam niyo na kung sino to, syempre. Real talk ha. Ang XB mga kahombre ko ay isang grupo ng mga manggagaya. Lahat-lahat ng kanta nila pag hindi kopyado ang beat, kopyado ang flow, or kopyado ang mga lyrics. Tinatranslate lang nila sa Tagalog. Isa pa ang XB ay isang in-demand na group daw. Diba? At sila din ang naging gateway para sa mga kabataan sa Pinas 11 and above na makita ang reality na kahit sila actually hindi din nila alam. Mga taga-Amerika lang ang nakakaalam nun. Wala din akong nalalaman as I am in UK. 'Di ba? Ako sa mga kanta ko or ginagawa ko puro lang din ako kababuyan and shit. Dis, mura, bastos, buko dito, buko doon. Pero wala ayun ako. Lagi lang akong pakupal, etc. Isa lang ang gusto kong ipunto sa inyo, XB. Malaki na ang audience nyo. Real talk. Bakit nyo sinasayang ang pagkakataon na to? For example, sa issue na lumalabas na to sa copyright, na copyrighted yung kanta nyo, etc. etc. Di ba nakakahiya? Sa totoo lang, ano bang problema nyo? Ang dami nyo, halos 20 kayo, tangina, nakakakita na kayo ng pera sa Spotify, iTunes, YouTube, events, concerts, tangina. Gumawa na kayo ng sarili nyong beat. Malawak ng audience nyo, tangina. Huwag na kayong manggaya or umasa or some shit like that. Alam nyo mga kahombre ko, para sabihin kong totoo, napakagaling naman talaga nila. Alam mo, gumagawa sila ng kanta na napakagaganda. Kahit ako hindi ko kaya. Napaka-futuristic. Magandang quality. Magaling ang flow. Lalo na ang chorus. Sobrang nakaka-addict. Gustong-gusto ko actually yung kanta ni Boss One na
na ikaw lang, dahil ikaw lang ang pag-ibig ko, something like, yung parang kinanta niya para sa asawa niya, yung kinakasal siya, di ba? Gustong-gusto ko yung kanta na yun. Swear down, lagi kong pinapakinggan yun, mali-mali lang lyrics ko. Di ba? Napakaganda nung kanta na yun. Pero alam niyo yun, mga kahombre ko, iba't iba ang galawan ng mga producer, no? Ayun ang problema, di ba? Kasi hindi nila totally binili yung license ng beat na yan. Kumbaga, ang nangyari lang dyan, binili lang nila probably yung pinakamaliit na amount. Kasi narinig nyo naman sa beat ko, di ba? Pakinggan nyo, papaliwanag ko sa inyo. Ang daming sinasabi sa beat ko na Diamond Style Production, di ba? Kasi hindi ko binili yon, di ba? Ayun yung tinatawag na tag sa beat, di ba? Pero yung tag sa beat nila, sa kanta nila, yun ang pura na kanta. Di ba wala kayong naririnig ng Diamond Style Production, shit like that, walang tag. Ibig sabihin nun, talagang binili nila yon, mga kahombre ko, di ba? Pero hindi lang natin alam at malalaman kung hanggang ilang views lang ang karapatan nila sa beat na yon online, sa presyo na pinagbilhan nila. Yun ang problema doon. At ang pinakaayoko din, isa pa, meron kayong issue dyan sa $2K. Hindi nyo mabayaran, di ba? $2K kamong hinihingi ng producer. Hayop yun. Anyway, kasi binayaran nyo na, hinayop pa kayo. Pero hindi ko alam kung ano ba talagang tama, di ba? Equivalent lang yan sa 90K pesos. Okay. Syempre, meron na kayo niyan. Alam ko yan, di ba? Napakahirap din ang pera sa Pinas. Anyway, I respect you all for having, such a great career. Na ako kahit kailan hindi ako magkakaroon. Swear down. Hindi ako naiingat. Sobrang saya ko pa para sa inyo. Finally, someone has made it. Ayun ang mahalaga, di ba? Pero mga tol, alam niyo yun, ayos talaga yung mga kanta nyo. Ang gaganda ng quality. Pero sa mga music videos nyo, naka-Jordan kayo. Supreme hype beast. At yung pinapakita ni Kupal na skastakli sa video na Supreme bag, mga kahombre ko. Nasa 150k pesos yung original nun, kas. Isipin nyo, tas mga gold chains, bracelets. Totoo ba lahat ng yan? Grills, di ba? Bakit nyo kinagaya mga American na lalawan? Pag ba hindi kayo nakaganon, pangit na ba kanta nyo? Di ba hindi naman? Dress like your level. Huwag kayong magmataas. Yun ang pinakaayoko sa totoo lang kasi kung pagyayabang mo lang kung pagyayabang mo lang din naman ang ay hindi sa'yo at hindi abot ng palad mo, huwag mo nang gawin dahil ridiculous ang labas mo sa mga Pinoy na tulad kung ginagamit ang utak. Real talk. Huwag nyo masyadong gawing business ang musika. Isa pa. Mag-aral kayo at humanap ng totoong trabaho. Real talk. Ha? Ang fame ay panandalian lang. Swear. Hindi kayo niyan iaangat, maniwala kayo sa akin. Ngayon, malakas kita nyo, darating ang panahon na babagsak kayo, tapos saka pa lang kayo hanap ng trabaho para sa inyo. And when that time comes, it's too late. Dahil may pamilya na kayo and stuff. Mas maedad na rin kayo, di ba? Huwag niyo sayangin ang buhay niyo sa ganito lang, man. Internet is none. Life is out there. Find your own future by working hard in real world, okay? Kasi ang pangarap at kanta, ang pagrarap at pagkanta ay hobby lang. Hindi niyan kayang pakainin ang magiging pamilya mo in the future. Lalo na sa panahon niyan, napakalupit na ng mga kalaban nyo. It's not gonna happen. Find the proper way, cause it's not gonna fucking happen. Itong kanta na to, hindi kayo, mga pagkanta-kanta nyo na yan, hindi kayo niyan mailalabas sa squatteran o hindi ko alam kung saan lugar. You need to find a proper job. That's how it goes. Life is hard and life is a bitch, cause remember that. One love, good fucking vibes, ang fucking out. One love, makagag-usap man. Respect. At respect kay J. Rowa, buti nakaalis ka agad on time.